magpapatawad. Hindi magpapatawad. Huwag kayo magpatawad, mga boss. Pag ganyan kasi mangyayari dyan eh. Di ba? May iskandalo, magnanakaw ng daang bilyong piso mula sa pera natin na dapat pondong pampagamot sa mga ospital, sa mga pasyente sa ospital, pampatayo ng eskwelahan, pampatayo ng mga ibang social, mga infrastructure projects. Tapos ang mangyayari, walang makukulong, meron lang huhulihin ng mga maliliit na isla, tapos malilimutan natin, tapos sasabihin, magpatawad tayo. Duterte ay sumentro sa mga vulnerable sector. Pakinggan natin ang pahayag ng Bise. Magiging mas makabuluhan ang Pasko kung ibabahagi natin ang mga biyaya ng Diyos sa ating kapwa. Yeah. Maka-telephone call lang. Ano na pag-usapan dito? Ay, karon? Kahapon or ngayon? Wala. Bawal ang video call, so pwede lang kami mag-telephone call, pero hindi pa kami nagkausap ngayong Christmas. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. At kung hindi po nagdo-notify sa inyo ang ating video, madali lang po yan. Type nyo lang po sa YouTube. Hanapin nyo po si Kuya Goods at lalabas po yan. Elisan Fernando nagsalita na. Walang love, walang patawad. Nako po, yari ka. Sino patungkol dito? Siyempre si Bungit-ngit. Bibi Sara, hindi kinumpirma kung si Tebes ang binisita sa Bagong Diwa. Yan ang mga balita ngayon. Pamilya Duterte namigay ng pamasko sa mga Bawenyo. Kahit wala si Bibi Sara, tuloy-tuloy ang pamimigay. Hindi, walang pangalan, walang logo, walang kung ano-ano. Gaya ng ibang politician ka na, may pangalan pa, mga hap kayo. Bibi Sara, hindi ko kilala si Madriaga. Tama. Mapapangiti ka kay Bibi Sara pagdating, dahil talaga namang grabe. Ang tao ay excited makaharap si Bibi Sara. Walang the big fish. Walang nangyari. Lahat saraswela. Kinuwentuhan na kayo. Di ba nagyabang ang mama ni Pangulo ng Pilipinas? Ngayong Pasko, may makukulong. May makukulong. Anak ng tipaklong. Walang nakulong. Nakulong lang si Diskaya. Yung sinasabi nilang pinaiimbestigahan nila kuno, wala. Puro drama. Kawawa ho yung mga kontraktor na ginamit nila, pinagkakitaan nila, tapos kontraktor pa ang nakulong. Hindi natin alam kung ano ang mga balak nito. Pasok na natin. Medyo namamahaos ako Huwag na tayo inom na malamig, no? Ito yung mga mensahe ni Congressman Elisan Fernando. Sasabihin nyo, ang Pasko ay tungkol sa panahon ng pagmamahalan at pagpapatawad. Ay, hindi! Hindi! Anong pagpapatawad, pagmamahal? Walang magpapatawad sa mga Pilipino. Magpapatawad. Daang bilyon ang kinulimbat, ninakaw sa pera ng mga manggagawat ordinaryong Pilipino. Tapos sasabihin nyo, ito ay panahon ng pagpapatawad at pagmamahalan. Hindi. Magmamahalan. Ano magpapatawad? Hindi magpapatawad. Huwag kayo magpatawad, mga boss. Pag ganyan kasi mangyayari dyan eh. Di ba? May iskandalo, magnanakaw ng daang bilyong piso mula sa pera natin na dapat pondong pampagamot sa mga ospital, sa mga pasyente sa ospital, pampatayo ng eskwelahan, pampatayo ng mga ibang social, mga infrastructure projects. Tapos ang mangyayari, walang makukulong, meron lang huhulihin ng mga maliliit na isla, tapos malilimutan natin, tapos sasabihin, magpatawad tayo. Kaulan yan, di ba? Tama, ang Pasko ay tungkol sa pagmamahalan. Tama, ang Pasko ay tungkol sa pag-iibigan. Pero ang Pasko ay tungkol din sa accountability. Tama. Walang tunay na pagmamahalan, walang tunay na pag-iibigan kung walang pananagutan. Tandaan nyo yan Kaya wag mo kaming
wag mo kaming paandaran ng season's greetings mo, President Bongbong Marcos. Agoy. Ba? Buti nga. Wag paandaran ng season's greetings. Ano, gusto mong malimutan na lang namin? Gusto mong mabaon na lang sa limot? Porket Pasko, porket magbabagong taon, magse-celebrate ang mga manggagawa. Nagiinuman na nga yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino eh. Nag-happy-happy na nga eh. Di ba? Pero hindi nangangahulugan na dapat makalimot. Huwag niyong ipagduldulan sa mga muka namin na dapat tungkol sa pagmamahalan, kaululan yan. Walang magpapatawad hanggat walang nakukulong na kurap. Walang magpapatawad hanggat hindi na ibabalik yung 100 bilyong pisong kinulimbat sa pera ng taong bayan. Tama. Sasabihin nyo, panahon to ng pagkakaisa. Hindi. Walang magkakaisa. Kung ang pagkakaisa ay nangangahulugan, nakakalimutan natin yung mga magnanakaw na mga politiko, ay walang magkakaisa. Walang ganun. Sasabihin nyo, ito'y panahon ng pag-iibigan at paghilom. Hindi. Hindi maghihilom ang sugat ng mga manggagawa hanggat walang napapanagot. Hindi maghihilom ang puso ng mga ordinaryong Pilipino hanggat nananatili na malaya yung mga politikong mga congressman, mga senador at mga nasa executive agencies. Sinasabi nyo magpatawad ulit. Walang magpapatawad. Sasabihin nyo, kung ang Diyos nga nagpapatawad, paano pa kaya tayo? Eh, hindi tayo Diyos. Hindi ako Diyos. Diba? Kaya sabi ko nga sa inyo, magawa na naman sila ng eksena para makalimutan yung issue ng flood control. Ay pasok natin, may pangalawa pa ata to o isa lang to. Pasok natin yung pangalawang slide. Kasi kung ang sasabihin ay magpatawad, anong gagawin ninyo? Patawad na lang. Magmahalan. Hindi pwede kay BP Sara yan. Kaya ayaw ni BP Sara batiin yan eh. Sino ba yan? Tanungan na, sino ba yan? Para i-greet. Parang hindi ka dapat dahil, tuloy nga, baka isa lang to. Buena na. Ito, Wala pa rin nakukulong. Ano ba naman yan? tama. Nasaan na yung niyayabang ni PBBM? Yun ang sinasabi natin. Di ba sabi ni PBBM, walang magme-Merry Christmas dito sa mga politiko na nasangkot sa flood control anomaly, sa flood control scandal. PBBM, ano na? Noche Buena na, wala pa rin yung mga pinagyayabang mo na makukulong. Merry Christmas mga boss. Merry Christmas po sa inyo. Sa mga manggagawa, sa mga ordinaryong Pilipino, na kayo po ang dahilan bakit tumatakbo ang bansa natin. Nabubuhay po ang bansa natin dahil sa pagod, pawis, dugo ng mga manggagawa. Pinapalamon po ninyo ang mga politiko sa pamamagitan po ng inyong tax. Alam nyo po, kahit napakaraming problema ng bansa natin, ano ba naman yung mag-celebrate tayong mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, di ba? Pero ang pinaka nakakabuwisit mga boss, itong pag-uusapan natin ngayon, pag-uusapan natin, Noche Buena na, wala pa rin nakukulong. Tapos pangalawa, ano yung handa nyo sa Noche Buena? 500. Ayun, yung 500 na niyayabang ng isang mukhang gumaganong-ganon na babae. Diba? Alam nyo, lahat na lang ng mga gabinete nito ni Bungit-Ngit, parang wala na talaga sa pag-iisip. Ano? Kayo ba, sinunod nyo ba yung 500 na Noche Buena? Anak ng tipaklong ka. Magbibigay lang kayo ng komento sa taong bayan, lolokohin nyo pa. 500. Sa bagay, natapos na ho ang Pasko, 26 na. So, kailan magsisimula at magre-resume na naman ang usapin sa flood control. Tapos gusto nito ni Bungit-Ngit na magpatawad. Diyos mo yung Marimar. Ang taong bayan ho ay naghihingi ng hustisya doon sa mga ninakaw. Sa kaban-kaban. Pera ho ng taong bayan, yung nilulustay. Hindi nyo pera yan. Kaya magtigil-tigil kayo na, patawad. Patawad, utang na loob. Patawad, utang na loob talaga. Kawawa ang Pilipino sa inyo.
Ay. So, mga boss, Merry Christmas muna sa inyo ha. Happy New Year. Nawa ay nasa maayos, maganda kayo na kalagayan at maging kahit simple ang inyong Noche Buena. Ang mahalaga, sama-sama ang ating pamilya at nagmamahalan tayo. Oo. Kaso ang problema, oo, kahit nagmamahalan, nagmamahal pa rin ng mga bilihin. Oo, tapos nananakawan ka pa ng tax. Gaya ngayon, di ba? Papasok na naman ang next year. O, simula ka na naman magbabayad ng tax. Buwan-buwan. O, tapos yung budget nila, nagka-insert na naman. Agoy. Di ba? At tapos may banat na naman kay BP Sara. Nakahanda na naman yung impeachment. Oh, kaya nga may mapapasok na balita na naman, inaagahan nila yung mga script nila, no? Na ano, BP Sara, nagsalita na rin dito. 'Di ba? Hindi si Tebes ang pinuntahan niya. Alamin natin. Nakakapagod daw para sa taong bayan ang impeachment case ayon po kay VP Sara Tama nga Duterte. naman. Ngayong Pasko naman, hiningan ng Christmas message si VP Sara para kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaniya sa frontline sa balita si Bill Montalvo ng News 5 Mindanao. Ang sinasabi ko, wala akong i-confirm at i-deny. Ganyan ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya na si dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves ang dinalaw ng bisis sa Camp Bagong Diwa at hindi ang kanyang umano'y bagman at dating aide na si Ramil Madriaga. Kung gusto nila sila magsalita, then magsalita sila. Basta ang sinasabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. May picture ako sa at least siguro 1 milyong Filipino. At yung mga event na yon, tulad ng inauguration ko, siguro mga nasa 4,000 tao ang may individual pictures sa akin. Unang sinabi ni Madriaga na pinondohan ng drug lord at Pogo ang kandidatura ng bise noong 2022. Naisumite na ang salaysay ni Madriaga sa ombudsman sa pamamagitan ng kanyang abogado para imbestigahan. Kung lahat ako sa Anong abogado na to? Diyos mo yung marimar. Sige. Oo. Ang hirap basta abogado. Pag-usaping how much, kahit mali. Wala tayong magagawa. Ganyan ang trabaho ng abogado. lang, walang ebidensya. Ibig sabihin, paninira lang yan. Tama. At kung Paninira paninira yan, connected pa rin yan sa 2028 presidential elections. Tungkol naman sa posibleng impeachment complaint laban sa bise sa susunod na taon, ito lang ang kanyang masasabi. Nakakapagod na siya para sa taong bayan, Tama. yung impeachment na yan. Dahil nakikita naman natin na wala talagang ebidensya yung kanilang mga reklamo. Totally for threats and harassment lang. Ngayong araw ng Pasko, Nako natanong po. naman ang bise sa mensahe niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. And in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? Nice, Kung ayaw ko BB. siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. Nice. Alex BP ah. Ganun kasi Good, ako na tao. good. Ayaw ko batiin ng mga ayaw ko batiin. Tama. Samantala, Naku po. ito naman ang mensahe ni PBBM ngayong Pasko. Sa pagtatapos nitong taon, Nako po. tayo ay magpasalamat para sa mga biyayang ating natanggap. Naway lalo pa tayo. Wala akong mabiyaya- biyaya. Sorry tama na. Wala akong biyaya natanggap. Puro konsumisyon. Oo, first time ever nangyari yung mga ganyan na issue. Malawak ang korupsyon. Kasama mga gabinete di umano. Bilyong maleta. Ang nagsabi yung isang gabinete o isang ex-congressman. Agoy-agoy Pilipinas. Babangon ka pa ba? Pamilya Duterte nagbigay ng pamasko sa Dabawenyo. Panoorin nyo kung gaano kagaling ang mga Duterte. Walang logo, walang imprenta, todo Kahit serbisyo. wala si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong taon, tinuloy ng pamilya Duterte ang pamimigay ng pamaskong tradisyon sa Davao City.
At live mula sa Davao City nga, nasa frontline ng balitang yan si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, Merry Christmas! Kamusta si sitwasyon dyan? Nikki, Merry Christmas din sa'yo. Patuloy ang pagdating ng mga Davaoenyo dito sa Ancestral House ng Pamilya Duterte sa Taal Street sa Davao City para sa kanilang taunang tradisyon sa pamamahagi ng pamasko. Alas 5 kaninang umaga na magsimula ang pamimigay ng pamasko dito. Tingnan nyo, Makakatanggap ang bawat individual ng food packs na may lamang bigas, canned goods, gift certificates at cash. Ang ibang residente kahapon pa ng hapon nagsimulang pumila at dito na rin sinalubong ang kapaskuhan. Hindi lang mga Davaoenyo ang nasa pila, pati na rin ang mga residente sa karatig na lugar kagaya ng taga Sultan Kudarat at General Santos City. Tinatayang aabot sa higit 40,000 individual ang makakatanggap ng pamasko. Nakadeploy naman ang higit 2,000 kapulisan sa lugar para sa seguridad sa pagligid. Tradisyon daw ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong alkalde pa siya ng lungsod. Pero si Digong ay nagpapasko at magbabagong taon sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Kung matatandaan, nahaharap ang dating Pangulo sa crimes against humanity kaugnay ng drug war. Bawal daw ang bisita sa ICC, kaya hindi madadalo ng kanyang pamilya si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayon yan mismo sa anak niyang si Kitty. Ayon kay Kitty, may sariling selebrasyon ang mga detainees sa loob ng ICC. Samantala, ang Christmas message naman ni VP Sara Duterte ay sumentro sa mga vulnerable sector. Pakinggan natin ang pahayag ng bise. Magiging mas makabuluhan ang Pasko kung ibabahagi natin ang mga biyaya ng Diyos sa ating kapwa, Yan. lalo na sa mga nahihirapan sa buhay, mga may karamdaman, mga ulila at walang tahanan, mga biktima ng sakuna at karahasan, at mga sektor na dumaranas ng kapabayaan. Salamat ng marami, BP Sara. Dahil talagang pinagpapatuloy mo kung ano yung nasimula ni Tatay Digong. At alam namin kahit hindi Pasko, yung puso mo lalong-lalo na sa opisina ng OBP sa pamimigay ng mga guarantee letters, medication, tapos yung mga burial assistance. Salamat. At doon sa mga hindi nakakaalam, kung meron ho kayong problema sa mga assistance ng mga ospital, pwede kayong makahingi sa OBP ng guarantee letter. Mabait po yan. Minsan nagbibigay po sila ng malaki. Kaya punta ho kayo sa office ng OBP. Oo. Tapos, baka hindi nyo alam pwede kayo lumapit sa mga mayors, congressman, senators para humingi ng guarantee letter. Nagbibigay po sila. Lalo na si Senator Bongo. Malaki yung ambag niya sa malasakit. Kaso hindi ko alam kung napondohan yung malasakit ng gobyerno Hindi ko alam dito sa gobyerno na to Dapat nakatuon nga sila, di ba? Kasi mahirap pag magkasakit ka. So yun lang at ipapakita natin dito kung ano yung pangyayari doon sa pamimigay. Pamimigay ba ito? O mapangiti ka kay BP Sara pagdating ni BP Sara sa Pahalipay Taal. O sa Taal ito gift namigay ng gift si BP Sara. Pilipinas, ayan ang BP, Ako na lang. Hera. Hera.
Sayang. Sayang. Hintay na ako! Hintay! Ano na nga? Hintay. Pero wala kay Bra. Anong ba? Barintaan niyo sa natin ang nila doon, uy, wag kayo nakul. Oh. Okay na. Bastado na. Patulan kami. Exit na. Bye na. Okay. Okay, sa itong mga seniors, walay magtinuklot. Tanawa, buot kayo mo atas, pwede pa mo lingkod sa akuban. Ayaw mo para dili mo marato kay tanan mo makagawa. Ano yung pagdulong? Ito wala ka magawas ang pilo sa nito lang. Ayun, so, nagigutong. Diba? Yan ang dapat na mga maging leader ng bansa. Simple lang, walang kaarte-arte, nakikipagsabayan sa ating kababayan. Diba? Oh, anong tawag doon? Salo-salo. Hindi kagaya ng Pangulo, andun sa palasyo. Doon gagawa ng eksena, Thanksgiving. Agoy. Ito, simpleng-simple lang. Talagang minamahal ng sambayan ng Pilipino. Bibi Sara, hindi ko kilala si Madriaga. Sino ba makakilala kay Madriaga? Si Madriaga, di ba? Gawa-gawa istorya, Bibi, kumusta ang first Christmas ni Tatay Digong na hindi niya kayo nakasama yung family niya doon sa ICC detention facility? Oo. Okay lang naman yung Christmas niya kahapon, December 24. Nandoon si Kitty, yung kapatid namin, at siya ang nagbisita. Kanina din, pinakita ko yung video call ni Kitty para masabi niya sa inyo kung ano yung message ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Pasko. Nag-video call kayo kay Bibi kahapon ni Tatay Digong? Wala kaming video call. So, telephone call lang. Ano na pag-usapan niyo? Ay, karon? Yung kahapon or ngayon? Wala. Bawal ang video call, so pwede lang kami mag-telephone call, pero hindi pa kami nagkausap ngayong Christmas. Kumusta yung pag-visit mo sa HPP? Ang haba nun, kumusta lang? Okay naman. Madaming araw na nagkausap kami ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At masaya ako dahil nabigyan kami ng ganyan na pagkakataon. Malungkot lang dahil siya ay nasa detention, pero masaya ako dahil nabigyan kami ng ganyan na pagkakataon mag-ama na mag one-on-one at 1 hour and a half every day para magkausap. VP, on the other hand, sa BICAM, na-restore yung budget, yung proposed budget ng OVP na 8,800,000. Oo, masyadong maraming, alam mo yun, maraming mga katanungan dito sa ICC na ito. Bakit hanggang ngayon, hindi pa nila nare-release si Tatay Digong at wala pa namang naisasampang kaso. Di ba? Wala Talagang, nakakarindi. Ando si Tatay Digong, hindi nabigyan ng pagkakataon magkaroon ng interim. Pero thankful pa rin si BP Sara kasi, ayun nga, gaya sinabi niya na kahit pa paano, nabigyan sila ng pagkakataon na makapag-usap ng 1.5 hour, di ba, every day. So, antayin natin dahil meron naman mga eksena dito dahil pagkatapos ng Pasko, tapos na nga wala pa rin big fish. Pagkatapos ng bagong taon, ayan na naman yung mga bayan-bayan. Mambubuwisit na naman yung mga yan. Gagawa na naman sila ng eksena, mga ngalampag sa impeachment. Pero kahit anong gawin nyo, mga durobo kayo, wala kayong panalo
kay BP Sara. Antayin nyo lang yung pakpak. Pag bumuka, dagit kayo lahat. Samantala, mga sangkot sa flood control anomaly sa kulungan, sasalubong sa bagong taon. Naku po. Bagong ano naman to Di ka sabi ni ni Bongetnget, ni Pangulo. Di Pasko, wala silang Mary, di ba? Ngayon bagong taon na naman kaya. Alamin natin dito Kuya Jen, Kuya Nelson. Hindi magiging maligaya ang pagtatapos ng bagong taon para sa ilang matataas na opisyal at mga kontraktor na sangkot sa flood control anomaly. Sa halip na handaan, sa halip daw pong mamantikaan ng kanilang nguso at maghanda sa kanilang tahanan sa loob ng selda, sasalubungin ng mga akusado ang pagpapalit ng bagong taon. Nako, talaga Ganon ba? sana. Ito po ang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos Kaya naman, may sinabi na naman noong siya. nakaraang Nobyembre nang lumabas ang mga ebidensya ng ghost projects. Sa kanyang pahayag, binigyang din po ng Pangulo na wala pong sasantuhin. Wala po sa investigasyong ito. At ang sabi nga niya, bago mag-Desyembre 25, wala ba yung graphics ito? Pakita niyo, baka sabihin kinukwento mo lang dyan Baka katang-isip mo lang yan Sabi ng Pangulong Bongbong, bago mag-Desyembre 25, marami dito sa napangalanang ito, palagay ko, matatapos na ang kaso nila. Buo na yung kaso, makukulong sila. Wala silang Mary 25. Mary na December 25. Di ba? Yan yung sabi. Tama. Yan yung sinabi. Ang yabang-yabang pa magsalita. Wala nang Mary. Ayan na. Si Diskaya lang ang napakulong nila. Tapos yung mga iba, nakatakip pa ng muka, papasok doon sa selda. Wala talaga Kahit sa anggulo mo isipin, pinagluloko lang tayo. Niloloko lang tayo ng mga... Kaya galit itong si San Fernando Nagagalit siya kasi puros panluloko. Kuya Goods naman, 2022 pa yan. Hindi na kayo nasanay. Diba? O nga naman, 2022 pa. 2026 na next week. 23, 24, 25, 26. So mag-aapat na taon na ho ang mama. Lahat ng pangako, wala. Puro kwentong kutsero. Ay, umasa ka pa. Sabi nga, di ba, Kuya Goods, ang tigas ng ulo mo. Pinangakuan na nga tayo. Gusto mo bang tuparin? Oo nga naman. Masanay na kayo Sanay na kayo sa kasinungalingan. Puros pangako. Diba? Tuloy ko, Jen. Asan? 25, bukas 4:53 na. Tama ba? Ang oras po ngayon 4:52 ng hapon. Live na live po tayo. Sinong nakulong? Nakulong yung mga nakontempt, Yung mag-asawang Diskaya, si Curly, nakulong dahil pa sa pagsisinungaling. Di ba? Yun namang si Sara nakulong dahil doon sa Digos Atayon, sa Buanga. Davao del Norte. Davao, yung Digos. Sino pa bang mga nakulong? Yung sina Bryce at saka sina Alcantara, yung BGC Boys. Tapos yung andito sina yung regional director ng Region 4B. 'Di ba? Sina Pakanan. Yun na dinata mga nakulong Sino pa ba? Yan Nako. At bago daw po yan, puro small sinundan din daw po ito ni anang pahayag ni DPW Secretary Vince Dizon na nagsabing hindi na kailangan magtagal ang proseso dahil sa tindi, antibay na po ng ebidensya nakalap ng DOJ. Ito po yung quote ni Secretary Vince Dizon. Sa tingin, medyo malago ng medyo yung konti ng boses kasi pausa ng time na to yan, basahin nyo na lang Sa tingin ko, sa kulungan sila magde-December 25. Ayan, linggo na lang ho ang binibilang.
binibilang dyan dahil pagkaupo ni Ombudsman ay sinimulan na agad ang proseso. Kabilang sa mga kasalukuyang nasa piitan ay ang may-ari po ng St. Gerard Construction sa Diskaya na nadakip po sa Cebu, kasama ang dating opisyal ng DPWH sa sina Gerald Pacanan at si Jean Ryan Altea. Ayan. Maging sa Senado, hindi po pinayagan ng Senate President Pro Tempore Pampilo Ping Lacson ang anumang hiling para po sa holiday for law o pansamantalang paglaya ng mga nakakulong na engineer sa sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sabi ni Senador Ping, there will be no holiday for law for Senate detainees. Allowing them to come home only increases the risk of escape. Yun, tataas daw yung panganib na sila ay pumuga, tumakas kung papayagan silang umuwi. Ngayon, Ayun na. Ha? Ngayon, asa na si The Big Fish? Puro sapsap dilis, ika nga ang sabi ni Senador Marcoleta, ang mga nakulong. Kung si Senador Marcoleta ang nasa Blue Ribbon at hindi to si Ping, ay sigurado yung The Big Fish talaga ang mahuhuli rito. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli paki-like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at wag mong kalimutan yung hit, yung bell button para meron kang update everyday. Yan. Yan ang mga, yan ang mga balita. Hanggang abangan natin yung mga paandar nila na puro sarsuela. Hanggang sa muli, like and share. Bye-bye.